Bakit ba nagugulo ang Senado? Senado ngayon, mainit, magulo, wala nang bago. Nasanay na sa gulo. Pero tanong lang po, kabayan, bakit kaya nagkaganito? May nagno-normalize ba nito o dati namang hindi ganito? Simula nung agawin ng pamumuno sa Senado ni Alan Peter Cayetano at ng kanyang mga kaalyado, ito na naging takbo, nakakalito. Politics naging performance, debate naging bangayan. Drama at sarswela, kinahantungan ng dating bulwagan ng karunungan. Hindi ito tungkol sa personalidad, ito ay tungkol sa pamantayan. Anong klaseng leader ba ang ating pinag-uusapan? Ating ngang himayin ng maunawaan. Tatlong bagay na dapat nating pag-usapan, lalo ngayong kainitan ng bangayan. Una, liderato na lagi may kaaway. Mula pa sa panahon ni dating Pangulong GMA hanggang kay dating Pangulong Duterte at sa kasalukuyang Pangulong si PBBM. Si Senador Alan Peter Cayetano, parang may nakakalitong pagkatao. Kaalyado kahapon, kritiko ngayon. Kritiko kahapon, kaalyado ulit bukas. Consistent ba sa prinsipyo o consistent lang sa paghanap ng gulo? Ang trabaho ng senador, magtakda ng direksyon. Hindi lang sumabay sa agos kung saan may makukuhang probisyon. Ikalawa, Senate bilang entablado. Hindi workshop. Yung pag-agaw ng mayorya, nagbukas ng pinto sa Senate na puno ng drama. Healing? Walang ganoon. Unity? Ipinangako. Pero bangayan ang tinungo. Pag ang Senado naging reality show ang batas, napapabayaan ang budget nalulustay. Ang taong bayan sa huli ang balikat ay mabigat at ito ay lalaylay. Ikatlo, pamilya at politika ng Taguig, public office, hindi reality TV ng pamilya. Pero tandaan niyo pa ba, pati kapatid niyang si dating Mayor Lino Cayetano, nakaladkad sa public feud tungkol sa Taguig. Sariling kapatid, kinampihan ng kalaban para lang ipamukha na siya ang hari ng Taguig, pero hari pala ng Sablay. Pag pamilya mo hindi maayos ang takbo, paano pa ang buong bansa na sa FB ang sabi mo ay pamumunuan mo? Kaya pala binansagan na ng netizen na FB Online Senate President. Mga kaibigan, hindi ako galit sa kanya. Karapatan nating usisain ang takbo ng mga leader natin. Leader ba ang laging may kaaway? Leader ba ang laging pasimuno ng gulo? Leader ba ang walang interes sa kapayapaan at tulay ng hindi pagkakaunawaan? Kung oo ang sagot mo dyan, kabayan, abay, isip-isip din pag may time. At baka nabubulagan ka at muli mabubudol ka na naman pagsulat mo sa balota. Hindi natin kailangan ng leader na magaling lang magsalita. Kailangan natin ng leader na marunong makinig, marunong bumuo ng pagkakaisa, marunong magtago ng ego para umusad ang iba, lalo na ang mga pinangakuan mo ng panahong nangangampanya ka pa. Senado, dapat ay templo ng tagisan ng talino. Hindi arena ng mga taong ang hanap ay pagtatalong walang prinsipyo. Batas ang dapat headline, hindi murahan at eskandalo. Kaya ang hamon ko sa inyo ngayon, huwag suportahan ang kulturang tulad nito. Huwag tularan ang liderato na sanay sa ingay at gulo. Piliin natin yung tahimik pero maprinsipyo. Yung hindi laging bida pero laging may naipapakita. Dahil ang tunay na public service, hindi trending ang habol, kundi ilayo ang bayan sa trouble. Pero teka, kung pagod na tayo sa ingay, mukhang may twist na humahabol, tingin tayo sa kabila ng session hall. Si Senator Win Gatchalian, Win ang pangalan. Win din dapat ang laro, hindi mahilig sa drama. Mas mahilig sa data, sa numbers, sa batas na may resibo. Kung si Cayetano ang hari ng mic drop, si Win ang hari ng spreadsheet on top. Yung tipong hindi puro publicity ang hanap, kundi kapakanan ng bayan ang ganap. Biro lang, pero totoo. Sa Senado, hindi laging kailangan ng pinakamaingay. Minsan, kailangan mo yung tahimik. Pero pag nagsalita, panalo ang Pilipino, kay win tayo. Kaya tanong ko lang sa'yo, gusto mo ba ng Senate na puro win lang sa retorika? O yung win ng bayan ang una? Si Sherwin Win Gatchalian, pangalan pa lang, pangako na. Sana hindi lang pangalan ang manalo, kundi lahat tayo'y panalo. Tay Junjun po na nagpapaalala sa mga kaibigang DDS na nahihirapan ng mag-adjust.
spaghetting pababa at spaghetting pataas. Dahil noon, basher ka ni Cayetano dahil hindi ka nakakuha ng pinangako niyang 10,000 sa bawat pamilya. Tapos ngayon, kailangan mo na siyang ipagtanggol. And now you even have to defend Jinggoy, na 3-time convicted plunderer. Kung bawat Pilipino sa totoo nakaabang, sa fake news hindi tayo malilinlang. At kung iyong naibigan, please follow, like, and share. At pakilagay na din sa ibaba ng iyong mga komento. Hanggang sa muli, kabayan, tindig kabataan, may pag-asa ang bayan, Tatay Junjun tumatayo para sa bayan.